Kanyang pagpapakita atin sa atin ay pag-asa. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Tayo ngayon ay nasa ika-6 na linggo, pagkaraan ng Epipanya. Gantimpalang mga langit para sa mga nagtitiis sa piling ni Kristo. Ang mga sumpong ng gantimpala mula sa langit sa pagtitiis ng mga alagad na manatili sa piling ni Jesus at tumupad sa kanyang banal na layunin ay isa sa mga pangako ni Jesus sa kanila. Ito rin ang mensahe iniwan sa atin ng ating Ebanghelyo ngayon na dapat natin may sa buhay sa araw-araw upang ang lahat nating ipinapanalangin ay tunay na maigawan. Ihanda natin ang ating sarili sa pagsisimula ng banal na misa. Amen. Makapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay nakayag sa iyo. Lahat ng nasa tangaring nababatid mo at walang lihim na nalilin sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang kami dapat na umibig sa iyo at marapat na pumuri sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Pakinggan ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong lakas. At ang pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili sa dalawang utos na ito. Napapaloob ang buong kautusan at ang mga katuruan ng mga propeta. Magsilhod po ang lahat. Ating pong pagsisihan ang ating mga pagkasala sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Kami lumpisal sa iyo, Diyos na mapangyarihan, sa lahat ng mga santo at sa isa, na kami ang kasala sa aming naisip, sa aming mga nasabi, sa aming mga nagawa sa nagalitan namin gawin, at ito'y sarili namin kamalian. Kaya sinasamo namin sa iyo, Diyos na kaawaan namin, at sa lahat ng mga santo, ay panalangin kami sa iyo, Panginoong Diyos. Amen. Awan kayo mapangyarihan Diyos, patawarin sa inyong mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo naming Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo. Kayo manalangin. O Diyos, Ikaw ang daluyan ng
lahat ng pagpapala at biyaya. Ipagkaloob mo nawa sa amin, O Diyos, ang kabanalan ng Espiritu Santo upang patuloy namin iyakapin ang iyong mga salita. Ang mga salita mo nagdadala ng pag-asa sapagkat ang katotohanan mayroon sa iyo ay buhay ng kasaganaan at kasiyasiya. Nawa, Panginoon, ang iyong awa at pag-ibig ay ilaban mo sa bawat isa sa aming patuloy na nagbahan at naglilingkod upang makamtan namin ang mga biyayang pagpapala iyong ipagtakaloob sa lahat ng mga nanampalatayat patuloy na gumagawa ng kabutihan sa ilalim ng iyong pangalan. Atin din isama sa ating panalangin ang ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang garawan, lalong-lalo na sina Brian Labusta, Alorich, Jan Sarmiento, Jovinel Aranilla, Francis Salis, Alex Rian Salis. Nawa, Panginoon Diyos, itong iyong mga anak na magdiriwang ng kanyang garawan ay patuloy mong pagpalain at gabayan o Panginoon upang mapuspos na iyong kalakasan, kagalaman at kasaganan ng buhay sa araw-araw. At hindi Diyos sa amin ay patuloy na itinadalangin sa pamamagitan ng iyong awa at biyaya. Itong aming mga kapatid na may karamdaman, lalong-lalo na sinamayan ng bilang Isidro, Pisaludis, Padre Rinondo at Monsignor Roberto Reyno. Nawa Diyos, sa madaling kalakasan, ipagkaloob mo Panginoon upang sila'y patuloy na makapalampahan at makapaglingkod sa iyo. At hindi Panginoon ng aming patuloy na dalangin may pagpapasalamat lang sa Tuhan sa Dimas Consul. Pagpapalang biyaya ay lapat sa kanila o Panginoon upang itong iyong anak na naglilingkod sa iyo at iyong simbahan, papuspos na iyong kalakasan, kagalakan at kasagalan ng buhay. Ang lahat ng ito ay dalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon na buhay na ganaharing kasama mo at ang banal na Espiritu, isang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo po ang lahat at ating pakinggan ng mga pagbasa. Atin pong pakinggan ang unang pagbasa. Unang pagbasa mula sa Lumang Tipan ay hango sa aklat ni Propeta Jeremias, 17 kabanata, 5 hanggang 10 mga talata. Ganito ang sabi ng Panginoon: sumpain ng tao na tumitiwala sa tao at ginagawa naman ang kanyang bisig, at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon, sapagkat siya ay magiging gaya ng ugol sa ilang at hindi makakita pagka mabuti ay dumarating, kundi tatahanin sa mga tuyong dako sa ilang, lupaing maalat at hindi tinatahanan. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon, at ang pag-asa ay ang Panginoon, sapagkat siya ay magiging parang punong kahoy na tinatanim sa tabi ng tubig at nag-uugat sa tabi ng ilog, at hindi matatakot pagka ang init ay dumarating, kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa, at hindi mababalisa sa taon ng pagtatuyo o maglilikan man ng pagbubunga. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay na totoong masama. Sinong makakaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-isip. Aking tinatawag ang mga puso upang magbigay ng bawat tao ng ayon sa kani-kaniyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kaniyang mga gawain. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Panginoon
Ipinahayag ni Pablo sa mga taga-Korinto na kay Jesus dapat umasa, sapagkat kung sa iba ay lalo lamang lalabas, nakahabag-habag ang tao. Halina't pakinggan natin ang ikalawang pagbasa. Ang ikalawang pagbasa mula sa Bagong Tipan ay hawak sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. 15 kabanata, talata 12 hanggang 20 mga talata. Mga kapatid, kung si Kristo nga ay ipinangangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo ay nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na maguli ng mga patay? Datapwat, kung walang pagkabuhay na maguli ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi binuhay, ay walang kabuluhan ang aming pangangaral. Wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Oo, at kami ay nasusumbungang mga saksing bulaan tungkol sa Diyos. Sapagkat aming sinaksihan tungkol sa Diyos na Kaniya muling binuhay si Kristo, na hindi siya muling nabuhay kung tunay nga ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Sapagkat kung hindi muling binubuhay ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan, kayo ay nasa inyong mga kasalanan pa. Kung gayon nga, ang mga nangatutulog din naman kay Kristo ay pawang nangapahamak. Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Datapwat, si Kristo ay muling binuhay sa mga patay na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo. Ang Banal Ebanghelyo na ayon kay San Lucas, Kabanata 6, talata 17 hanggang talata 26. Lulati sa iyo, Panginoong Hesus
Kristo. Bumaba si Jesus, kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at nagpakaraming tao, buhat sa Judea at Jerusalem, at sa mga bayan sa baybayin dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahirapan ng masamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpapagaling ng lahat. Umingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao kayo'y kinupukutan, ipinagtabuyan at inalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at tumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit saban ninyong mga mayaman ngayon sapagkat nagtamasa na kayo ng ginawa. Saban ninyong mabusog ngayon sapagkat kayo'y magugutom. Saban ninyong magsisitawa ngayon sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Saban ninyo kung kayo pinupuri ng lahat ng tao sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Papuri sa iyo, Panginoong Kristo.